Sabi, sampalin ko na 500 yan eh. Kung sino man yan nagsabi na yan. Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Nambibuisit yan eh. Ay, kulang sa pa nga eh. Banda. Kulang pa sa 2 kilo ng baboy yun. Kulang pa yun. Yan ang sagot ng ilang netizens na nakausap ng Net25 News. Dapat maunawaan ng mga Pilipino ito eh na nakakasabi nga nila eh, umiiyak daw mga Duterte supporter. Naglabas ako ng video dyan eh, at nagtrending nga sa Facebook eh. Dahil sobrang dami ho nag-shares at sobrang dami rin po ang nanood at nag-likes. Alam mo, oo, umiiyak kami mga Pilipino dahil po sa nangyari dito. Dahil sa injustice na natatanggap ni Pangulong Duterte. Baka akala nung iba ay tayo po ay uma-idol o para mga panatiko. Hindi po kami panatiko. Alam mo mga kababayan, kung ikaw ay nakadanas ng magandang ginawa ng isang tao, hindi mo makakalimutan yan. Pag ikaw ay meron kang isang taong tinulungan ka, inayos yung mga bagay na problema sa buhay mo, hindi mo makakalimutan yan. At kung ikaw man ay malungkot kung may nangyari doon sa tao na yun, it doesn't mean panatiko ka nung tao na yun. Na-appreciate mo lang at naiintindihan mo yung puso nung tao na yun na makakagawa pa ng mabuti sa kapwa. Kaya lang dahil sa pangyayari na yun, hindi na siya makagalaw. You understand what I mean? Si Pangulong Duterte, ang isang presidenteng nag-risk ng buhay niya banggain itong mga drug lord sa Pilipinas na ngayon nakikita nyo kung gaano katalamak. Nalulungkot nga ako, may napanood ako, tangina, sabi ko, grade 5? Napamura talaga ako eh. Grade 5, nangisay dahil humit-hit ng tuklaw. Alam mo, kahit ako, hindi ko nga alam yung tuklaw. Akala ko totoong tuklaw, yung tutuklawin ka ng ahas. Hindi pala, new drugs pala yun. Sa loob-loob ko, may bagong droga na naman na ganyan. Hindi ako na-inform ni Marcos ah. Tapos, bakit bata? May napanood ako sa news ngayon eh. Yung nangisay dahil, pero naayos naman. Yun yung epekto daw ng tuklaw na yun, mangingisay kaya ganong-ganong ka. Tapos, babalik ka rin naman. Ang nakakapagtaka, bakit ito napapasok sa mga paaralan? Bakit ito napapasok sa mga kabataan? Ganun na ho tayo katalamak. Nakita nyo yung away-away sa BGC? Kung ako yung pagbabatukan ko yung mga yun eh. Yan ang epekto na ng walang kaayusan sa Pilipinas. Ultimong yung minamahal kong BGC. Eh nabababoy na rin ngayon. 'Di ba? Tapos yung mga nakikita natin ngayon sa mga krimen sa news, grabe ho. Habang nagla-live, binabaril. I mean, nasolusyonan na yan eh. Kaya nga tayo sumayay. Kaya nga natin na-appreciate si Duterte. Marami pang kwento na naayos ang kanilang buhay dahil yung kanilang kapatid, tatay, sumuko na rehab dahil dyan sa tokhang. Lahat naayos yung pamilya nila dahil nga nabago. Dahil nga doon sa pananakot ni Pangulong Duterte. Dahil din sa programa ng gobyerno. Kaya hindi mo maaalis sa mga Pilipino na malungkot at umiyak. Hindi dahil panatiko, kung hindi dahil nakita talaga namin. Kaming mga nasa karsada. Ako ho, literal, baka sabihin ng iba, hindi ka naman nasa karsada. Hindi ho. Hindi nyo lang alam. Lagi po ako nasa karsada. Mukha lang po akong yayamanin, pero taong kanto rin ako. Nararanasan ko yung nararanasan ninyo. Alam ko yan. Hindi ako yung tipong katulad ng mga elitista. Hindi po ako elitista. Alam ko po yung nararanasan ninyo. Kaya nga tayo, tuwan-tuwa kay Pangulong Duterte dahil doon eh. Oo, hindi perpekto si Pangulong Duterte. Natural, walang presidente, walang taong perpekto. Kung may taong perpekto, Panginoon na yan. Walang ganun. So ibig sabihin lang, yung talagang maraming nagawa sa bayan, kaya tayo nalulungkot.
Kaya tama kayong mga punyeta, kayong mga kakampuet, at saka kayong mga teroristang makakaliwa. Tama kayo. Umiiyak kami. Kayo, tuwan-tuwa. Kasi masagana ang droga. Pag masagana ang droga, may kita kayo. Totoo naman eh. Mga durugista yung mga animal na yan, mga elitista. Alam mo ako, may marakilala ako, tuwan-tuwa nung wala na si Duterte. Sabi nila, at least mura na ngayon ng party drugs, mura na ngayon ng Mary Jane, at madali na makabili. Nung panahon daw ni Duterte, takot na takot sila. This is a true story ha. Hindi ito gawa-gawa. Tanungin nyo yung mga kapitbahay yung drogista. Tuwan-tuwa sila ngayon. May halimbawa sila na nakaupo. Okay lang, bre. Okay lang, masaya kami. Na drogista ang aming namumuno sa amin. Siyempre gusto nila yan eh. 'Di ba? Yun lang ang mga tuwan-tuwa. Kayong mga kakampuet at terorista makakaliwa. Kayo lang ang tuwan-tuwa dahil bumalik na naman ang katarantaduhan sa bayan na to. At nakikinabang kayo. That's the truth. Nakikinabang kayo sa katarantaduhan, nakikinabang kayo sa droga, nakikinabang kayo sa mga kriminal, nakikinabang kayo sa hindi pagsunod sa batas. Yan ang totoo. Kaya ayaw nyo ng mga Duterte, ayaw nyo ng disiplina dahil gusto ninyo yung pasaway kayo. Bakit? Ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit ha. Pag ang presidente o ay gobyerno ay matino at disiplinado, yung mga mayayaman nagagalit. Bakit? They cannot use their money to abuse. Ngayon, they can use their money to abuse the people. Bakit? Wala silang pakialam. Dati takot eh. Yung mga public official nun takot. Ngayon kaliwat kanan ng abusado sa karsada. Kaliwat kanan. Di ba? Bakit? Kasi hindi sila takot na mahuli. Kung panahon ni Duterte yan, naku po, yari ka. Tama, mali. Kaya ang mga tuwan-tuwa na yung disiplina ni mga Duterte ay yung mga may pera lang. Oo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan huwag tayong basta-basta magpapaniwala dyan. Kaya ngayon tingnan ninyo, kung yung dati, ito yung mayayaman, ito yung mahihirap, pagdating sa batas, pumapantay. Pumapantay. Ngayon hindi. Pag mayaman ka, makakalusot ka sa batas. Yung mga mahihirap, hirap na hirap sa batas. Iyan ang katotohanan. Kaya, yung mga kakampuit na yan, mga elitista na yan, ayaw na ayaw sa disiplina ng mga Duterte. Pumunta ka ng Davao. Ngayon, pumunta ka ng Davao. Magsiga-sigaan ka dyan pag mayaman ka, tingnan ko lang. Hindi, totoo nga. Magsiga-siga ka dyan. Tingnan ko kung ano ka dyan, makakalusot ka dyan. Walang siga-sigaan dyan. Hindi pwede. Ang siga lang dyan yung mayor. Pag sinabi ng mayor, huwag kayong magulo. Huwag kayong Kaya ayaw nila ng ganyan. Kaya mga kababayan ko, makinig kayo sa akin. Yang mga mayayama, mga elitista na yan, tuwan-tuwa yan, wala ang Duterte. Tayong mga nandito sa middle class pababa, tayo kailangan natin sumunod sa batas. Or else, delicates tayo. Pero sila nakakalusot. Ganyan ang bansa natin ngayon. Kaya nga mga kababayan, maniwala ko kayo sa hindi, ganito ang tingin ng ating gobyerno sa atin. Gusto nyo malaman? Gusto ninyo malaman kung paano tayo tratuhin ng gobyerno to? Umani naman ang samot-saring reaksyon ang naging pahayag ng kalihim ng Department of Trade and Industry na kasya na daw itong 500 pesos na budget para sa ihahanda ninyo sa kakainin nyo sa holiday dinner nyo. Kung saan aabot yung 500 pesos na yan, alamin sa live report. Ganyan ang trato nila sa atin. Okay na sa inyo yung 500 pesos. Noche buena. Kita nyo kung, alam mo, ito, kahit ako, meron ako mga kinausap ngayon lang Sabi ko, kasya ba yung okay na ba sa inyo 500, Noche buena?
Remember hindi ito per person Noche Buena ito, ibig sabihin, pamilya mo. O sabihin na natin average family mo, which is 4. Which is, sa totoo lang, hindi average yun. Ang tunay na average, mas mataas pa ang pamilya. Di ba? Tapos, 500 lang. Isang chupageti, isang sopish drink, kanin, at saka konting hotdog para sa inyong pamilya. Bakit ganyan? Kaya nga sabi ko nga dito, sabi ko, dalawa lang yan. Tatanga-tanga yung DTI at talagang walang, alam mo yun, walang, hindi alam ang nangyayari sa baba. Or, baka naman talagang ang sama lang ng tingin nila sa atin na parang okay na sa inyo yan, sapat na sa inyo yung 500. Ayos na kayo dyan. Masaya na kayo dyan. Ni Eden Santos. Aring Eden. Yes, Ali, nag-trending nga ngayong araw yung issue na yan dahil hindi nakaligtas sa kaliwat kanang batiko si DTI Secretary Cristina Roque sa kanyang panukala na 500 pesos na panghanda package para sa nalalapit na holiday season. Ang mga netizen nga ay nagkomento hanggang saan daw aabot ang 500 pesos. Kulang na kulang yun. Dagdagan niya. Gawin niya 2,000. Ay, ma'am, hindi po kasya yun. Yan din ang sinabi sa akin ng mga natanong ko. At least man lang 2,000. Pagkakasya na namin yun, payak na yun, 2,000 sa isang pamilya. Payak na daw yun. 500, yung kinausap ko nga. Sa sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na kasya ang 500 pesos para sa handa ng mga Pinoy sa nalalapit na holiday season. Sinabi kasi ni Roque na maaari nang bumili ng pang-spaghetti at macaroni salad, Grabe. gayon din ng ham sa halagang 500 pesos para sa isang pamilya. Iginiit ng ilang netizen na napakamahal ng mga bilihin gaya ng sibuyas na 300 pesos ang kilo at bawang 180 pesos. Alam ko na isasagot ni Aling Claire dyan. Bakit? Kakain ka ba ng 1 kilo ng sibuyas? Kakain ka ba ng 1 kilo ng bawang? Alam mo naman mga pilosopo yung... Kada kilo. Naglalaro naman sa 330 hanggang 380 pesos ang kilo ng giniling na baboy habang ang condensed milk ay nasa 55 hanggang 65 pesos ang isang medium size na lata. Nasa 60 hanggang 75 pesos naman ang all-purpose cream. Mahal ng bilihin ngayon. Ang nakulang. Sa taas po ng bilihin natin ngayon, lalo na sa mga vegetables po natin, ganon. So, ang hirap po mag-budget dun sa halagang 500. Hamon din nila kay Roque, subukan niyang mamili gamit ang 500 pesos. Oo nga. Kung ako sa'yo, Noche Buena ng pamilya mo, 500 lang Hindi, baka nga hindi nga yung baka wala pang isang putahe yung 500 Alak nyo pa lang, sigurado na ako, isang tagay, lagpas ng 500 yun Tapos, wag ko lang makita talaga itong babaeng to. Aabutan ko to ng 500. Pag nakita ko itong babae, aabutan ko to ng 500. O ito, bumili ka nga ng Noche Buena mo. Tingnan ko kung ano mabili mo. 500, pwede na yun. O, sabihin ko, ikaw ang gumawa niyan. Natawa naman si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung kasya ang 500 pesos para sa handa ng pamilyang Pilipino sa nalalapit na holiday season. Sa press briefing sa Malacanang ay napaisip pa ito kung makakabili ng ham, spaghetti at pang macaroni salad sa halagang 500 piso. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Kumain na lang kayo ng sardinas. Tigi-isa kayo. Ganun. Wag naman daw yung pagsabay-sabayin. Bibili kayo ng hamon, bibili kayo ng hotdog, bibili kayo ng chicken, bibili kayo ng letson. Ham lang kung ham. Sardinas lang kung sardinas. Ganito tayo tratuhin ng gobyerno na to. Meron, di ba? Yung per shape, mura lang yun. At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Di
kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit. Yan ang tinatawag na mali na nga, aanuhin pa, gagaguhin pa talaga. Mali na nga, alam mo yun, nakakasakit na nga yung DTI na yun. Kung sino man yung lintik na DTI na yan, nakakasakit na nga siya. Dadagdagan pa nitong palengkerang to. Oo. Para ba nga, hindi, magtipid na lang. Kung yan lang ang kaya, ay okay na yan. Ayos na tayo dyan. Na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat. Depende po yan si diskarte. Ikaw kaya, bigyan kita 500, dumiskarte ka ha. Ali, yung 500 pesos, medyo talagang kakailanganin daw ng sobrang diskarte dyan para mapagkasya mo na magkaroon ka ng pagsasaluhan sa holiday season para sa isang pamilya. Pero dun sa 2,000 pesos daw, kasyang-kasya na yan, simple pero disenteng handa para sa holiday season. Ali? Ayan, Eden, ano ba ang paborito mong reaksyon dito sa sinabi ni DTI Secretary Chris Roque? Yung bang, saan kayang planeta kasya ang 500? Grabe naman kayo. Siguro kailangan mo ng time machine. Bumalik ka sa anong taon kaya yun? Mga 1977, kasya. Hindi, mga 1940, 30s, ganun. Di ba? Ano ba paborito mong reaksyon dito sa naging pahayag ni Secretary Roque? Yung natawa nga si Yuse Claire Castro dun sa 500 pesos na pagkasyahin para doon sa panghanda package. Pero kung pang merienda siguro, Ali, kasya na yan yung 500 pesos. Kung bibili ka dun sa mga nagtitinda sa palengke na merong 25 pesos na spaghetti. So kung 4 kayo sa isang pamilya, 100 pesos na yung kasya sa inyo. Meron ka pang budget para dun sa ibang pwede mong bilhin, Ali. Oo, Pero kanina dun sa namalengke sinasabi ako. nating disenteng package, Maring Eden, kanina na malengke sabi, tama Yes, nga si Ali. Alex, talagang halatang hindi na mamalengke at nag-grocery to si Secretary dahil talagang hirap talaga, napakamahal ang bilihin ngayon. Siguro yung hamon, baka yung retaso nga, hindi ba? Yung mga tingi-tingi, hindi buong kamong, ano yan, yung macaroni salad na binabanggit niya, malamang sa alamang, Yes. walang mayonnaise yan. Hindi ba? At anong spaghetti naman? Ano kayang sauce ng spaghetti niya para magkasya yung 500? Yung panis na, yun. Bumili ka ng panis na spaghetti. Kasya yung 500. Oo. pwede siguro yung dilata, Ali. Yung sa malit na dilata. Hindi, bumili ka ng pansit canton sa pamilya mo. Tigi-isa kayong pansit canton, tigi-isang alak, tigi-isang alak, tigi-isang beer pala, San Mig Light. Magkano ba San Mig Light? Sorry, hindi ko alam ha. Hindi kasi ako na-ginom nun eh. Pang-asahi lang tayo eh. ng corned beef. Ay, nako, okay. Maraming salamat. Maring Eden Santos. Ayun na. So, eto na nga mga kababayan. At